Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga lolo't lola, nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita. Nandito po kayo sa inyong paboritong podcast ng bayan kung saan ating hinihimay ang malagang isyu ng ating bayan. Siksik, liglig at umaapaw sa mga tamang impormasyon, pinupuri ang tama at kinukundina ang masama. Ito ang Wala Kayo sa Lolo Ko, kasama ang inyong lolong Romel Lopez at ang lolo bear ng bayan, si Manny Mogato. Hello, Mogs. Ay, magandang araw sa ating taga-subaybay, no? At narito na uli kami ni Romel upang bigyan kayo ng masustansyang opinion at diskusyon sa mga ganap sa ating bayan, no? At kaya kami ay samahan nyo isang oras na masustansyang usapan, no? Kaya mag-share, mag-like at mag-subscribe sa aming podcast, Romel, para naman matulungan yung lumago ang aming community, no? At magandang araw uli sa ating mga taga-subaybay. At hindi po kami live ngayon kasi may mga lakad kami ni Mogs at ako po ay lilipad ng Maynila bukas. So wala po tayong podcast bukas dahil nga nasa biyahe tayo. Pero sa Biyernes meron tayo at sa Sabado. Yan. Meron tayo. Pero bukas lang, wala tayo. At wala si Lolo Manzanas natin ngayon dahil nga ay meron din siyang ibang appointment. Pero ang pag-usapan natin ngayon ay napakabigat na balita. No, Mogs? Oo, malaking balita. Oo, Breaking talaga, sobrang breaking. oo. At lahat tayo na nagulantang sa pangyayaring ito. Dahil nga ang Independent Commission on Infrastructure ay itinatag ni Pangulong Bongbong Marcos para magkaroon ng sense ng independence or yung walang control ang gobyerno or ang Malacanang sa pag-imbestiga sa mga issue ng korupsyon sa ating bayan. So, ano bang implications nito, Mogs? At nawala si dating DPWH Secretary Babe Singson at imaginein mo siya pa naman yung tinitignan na pinaka-impartial, so to speak, sa lahat ng mga sa miyembro ng ICI, at tapos siya pa ngayon ang nag-resign. Sabi niya hindi na raw niya kaya yung nangyayari sa ICI. O, ang binigay na dahilan ni Justice Reyes, yung chairman ng ICI, ay health reasons daw, Romel. Ah, Nakakalungkot, no, na isang ah, dating opisyal ng gobyerno na alam natin na pinigilan ang korupsyon sa DPWH, no? Isa sa mga most corrupt agency sa ating gobyerno, no? Na nung naupo siya nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, ay binawasan niya yung grid ng mga opisyal dyan sa DPWH. Ginawa niyang 10% yung SOP, no? Kasi nung panahon ni Gloria, umaabot sa 50% no? Correct. O mahigit pa, no? Mm. Kaya ah, kinikilala itong si Secretary Babe Singson, Rogelio Singson, na medyo matino na opisyal ng ating gobyerno at tayo nalulungkot na siya po ay nagbitiw sa ICI, no? Ang epekto nito, Romel, malaki, no? Kasi sa tingin ko mawawala ng credibility o may question ang credibility ng ICI sa pag-iimbestiga ng mga kasong katiwalian na may kinalaman sa ating mga infrastructure project, lalo-lalo na sa flood control, no? Ito nga, yung Armed Forces of the Philippines ay pahayag, no, nung isang araw na merong 420 na mga projects silang nakitang substandard at non-existent, no? Sa iba't ibang bahagi ng ating kapuduan. So, Right. yung timing nung pag bibitiw ni ating Secretary Babe Singson ay mahalaga kasi eto na, no, nagsimula na sila mag-imbestiga ng mga malaking isda, no? Pinapatawag nga ngayong linggong ito, no? Ang dalawang malaking personalidad, no?
Congressman Sandro Marcos ang majority leader at si Davao City Congressman Paulo Duterte, no? Kasi parehong may sinasabing merong mga 50 billion na projects na napunta sa kanila, no? So malaking bagay po ito na ano bang dahilan, talagang dahilan bakit nawala nag-resign si dating Secretary Babe Singson. Marami pong Ang spekulasyon na lalabas, no? correct. At hindi natin maiwasan na sabihin na siguro nawalan ng tiwala itong si Secretary Singson sa independence ng ICI dahil unang-una, napakabagal po ng investigasyon na ginagawa ng ICI at hindi pinapatawag yung mga taong dapat ipatawag at imbestigahan tulad na lang ni Try-Give Olebar, no, ng Correct. Undersecretary ng Department of Education dahil umano siya ay nanghingi ng mga projects at 15% ay napunta di umano kay Executive Secretary Lucas Bersamin, no? So, yan po ay nakakahalaga ng 2.85 billion, no? Yung project na yan, no? Sa DPWH. So, malaking dagok po sa uh, pamunuan ni Pangulong Marcos kung sakaling malaman po talaga ang tunay na dahilan kung bakit nagbitiw si Secretary Babes Singson. Right. At ang mga nababasa na natin ngayon, ang official statement dahil hindi na raw niya kinakaya yung intense work ng ICI at matanda na siya, nakakaapekto sa kanyang pangangatawan. Pero may mga nagsasabi rin na hindi na raw nagugustuhan ni dating Secretary Babe Singson yung nangyayari sa loob ng ICI. Pero kung ano pa man ang rason na yan, tama yung sabi mo, Mogs, malaking dagok ito pagdating sa reputasyon ng Marcos administration na i-address ang corruption sa ating bansa. Mayroon kang sinasabi noon, Mogs, sa mga nakaraang podcast natin na yung erosion ng public support or yung magte-trigger ng mass action against this administration ay maaaring manggaling sa napakaraming sektor. Naghahanap lang ng triggering event, yung exact words na ginamit mo eh. Sa tingin mo, maaaring maging triggering event na ito na mismong yung komisyon na inappoint para mag-imbestiga ng korupsyon ay unti-unting nabibiyak? Ay malaking impact niyan, Romel, no? At sinasabi mo baka maging trigger epekto. Abay, malaking posibilidad diyan kasi hindi talaga lumalabas pa ang totoong rason bakit nagbitiw si Secretary Babe Singson sa ICI, no? Ah, hindi natin alam kung merong pressure, no, sa Mm-mm. Malacanang Right. sa ICI na slow down sa investigasyon kay dating Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo at sa anak nito na si Sandro Marcos, no? At sa ilang pang mga kaalyado ng mga Marcos dahil sa mababang kulungan, no? So, hindi natin alam talaga kung ano yung totoong nangyari, no? Pero posibleng ito ang maging trigger ng isang pangyayari na hindi maganda para sa ating Pangulo na maaring umabot sa kanyang pagkawala sa pwesto, no? So, Mm-hmm. abangan po natin mga susunod na na pangyayari dahil isang malungkot na pangyayari at isang hindi ka panipaniwalang development, no, na bakit humantong sa pagbibitiw ni dating Secretary Babes Romualdez, no? So, Mm-hmm. abangan po natin, no, ang totoo, no? Pero hindi po maganda itong pangitain sa panguluhan ni Bongbong Marcos. Mm. Kung ikaw, Mogs, ang close advisor ng Pangulo, anong i-advise mo sa kanya ngayon para i-address itong
surprise resignation ni Secretary Babe Singson na publicly perceived as walang bahid issue ng corruption? Hindi ko alam kung yung resignation ni dating DPWH Secretary Babe Singson ay irrevocable, no? Mhm. Baka baka sakaling mahilot pa to, no? Mapakiusapan ni Pangulong Marcos na wag munang magbitiw, no? At siguro para mabawasan yung workload, no, yung caseload ni Secretary Babes Singson ay baka kailangan mag-appoint pa ng ibang member sa ICI Mhm. na may credibility, no? Tulad ni Babes Singson, no? At kung talagang hindi na talaga kaya ni Babes Singson ay unti-unti nang mag-fade out sa scene, no? Pero kung gantong ka-abrupt ay hindi maganda, ano, hindi maganda sa optics ng ating pangulo, no? Kaya siguro kung hindi naman irrevocable yung kanyang resignation, baka pwede siyang pakiusapan na magpatuloy muna ng ilang panahon, no? Hanggang may makitang kapalit si Pangulong Marcos na mayroong kredibilidad, may integridad, Mhm. at Mhm. talagang no nonsense na official na uupo dyan sa Independent Commission on Infrastructure, no? Mhm. Mhm. So yan lang po ang dapat na na gawin ng Pangulo, na makiusap muna na kung pwede ay magpatuloy muna ng sandali, no? Hanggang may makitang kapalit o dagdagan yung miyembro ng ICI, ang miyembro na may integridad at may respectability at credibility, no? Kasi nakikita na yung yung parang kahinaan itong ICI, no? Unang-una, Mhm. wala halos sa live streaming ang kanilang investigasyon, no? Yun. Yung kahapon lang kay Congressman Agaraw na Laguna. Pero ngayon kay Congressman Romulo, closed door na Mm. naman, no? So talagang Executive na naman, executive sessions parati. oo, kaya nga napupulaan yung tong ICI na para may itinatago, no? Mhm. Nawawalan tuloy ng credibility, no? Yung kanilang investigasyon, at ang sa pantahan ng marami ay kontrolado ng Malacanang ang nangyayari, no? Na ayaw nang paimbestiga yung dapat paimbestigahan, no? Ang dami dapat na makausap muna bago tong mga pipitsugin, no, na congressman, no? Ang daming involved na malaking tao, no? Tulad ni Correct. dating Speaker Martin Romualdez, no? Si Congressman Garjola, di ba? Mm. Kasi si congressman ko hindi makita, di Correct. yung nandito, no? Ah, Sino-sino ba ang nasa BICAM report na gumawa, di ba? Dapat yan ang unahin nila, di ba? Kasi apat ata yung tao na nandyan, no? Yung Mm. minority, si Congressman Libmanan, no? Sa House ay si Saldico, si Stella Kimbo, no? So dapat yan ang habulin nila muna, no? Tignan nila dahil sabi mo nga ah, dapat na pinupunti na talaga ng ICI yung yung mga tao may direct involvement, no? Hindi yung kung saan-saan lang. Itong si Congressman Agaraw sinabit lang ng mga diskaya, no? Correct. Kaya kahapon sa kanyang pag harap sa ICI ay dinay niya, nakilala niya si Diskaya at wala raw siyang bagman, no? So madali pong pa sinungalingan yung sinasabi ni mga Diskaya, no? Mga mag-asawang Diskaya. Pero yung totoong nangyari sa BICAM, dapat yun muna ang imbestigahan, no? Ano ba nangyari diyan? Sino Mhm. ba ang nakapirma diyan? So para maging credible yung investigation ng ICI, ay dapat na itong mga tinutumbok nila, no? At tinutumbok nila yung
binabanggit sa affidavit ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, no? Itong si dating USEC Adrian Bersamin at itong USEC ng Education na si Trigib Olaybar, no? So ito yung mga tao dapat na iniimbestigahan eh. At kasama diyan si dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Mm. Sa may mga nababasa natin, Mogs online reaction may mga nagsasabi na kagad na maaring may sinabi raw si Secretary Babes na hindi na raw niya nakakayanan o hindi niya nagugustuhan yung nangyayari sa loob ng ICI. Isa na kaya doon sa mga dahilan ang lack of transparency ng ICI, halos lahat nga puro executive session kagaya ng sinabi mo. At yun din, nabanggit mo, maaring yan din ang naging ano niya, frustrations niya na bakit yung mga hindi na imbestigahan yung dapat imbestigahan. So parang nag-agree na tayo dun sa mga panawagan ng mga pro-Duterte vloggers and even lawmakers na bakit hindi ipatawag yung dapat ipatawag. Tama ka, Romel, no? Kasi hindi lamang yung credibility ng ICI ang kine-question ngayon, no? Kasi hindi lamang yung mga tao na dapat imbestigahan din, yung mismong mga tao na dapat na imbestigahan ay hindi tinapatawag, no? So Mm. malaking question sa kredibilidad ng nasabing tanggapan. Alam mo ang problema, Romel, wala rin kasi kapangyarihan eh itong ICI, no? Correct. Yung Mm. ginawa ito ni Pangulong Marcos sa pamamagitan ng executive order ay parang wala itong power to subpoena, no? Wala Mm. itong power na patawan ng anumang sanction, no? Right. Yung mga taong pinatawag, no? Hindi nila makompel pumunta sa ICI at mga resource person nila, no? So dapat lamang, tama lamang na naghain ng panukalang batas itong si Laila de Lima na Mm. bigyan ng karagdagang power, no? Itong ICI. At meron din atang counterpart yan sa Senado, no? So Mm. dapat siguro legislated independent commission ang mangyari, hindi yung executive driven investigation, no? Mm. Kasi magkakaroon ng question sa independence ng nasabing komisyon. Alam mo, balikan natin yung mga naunang mga komisyon na tinatag, no? Para mag-imbestiga ng mga malaki at controversial na issue sa ating kasaysayan, no? Unang-una na yung Agrava Commission. Kung alala mo, Romel, no? Mm. Tayo ay mga bata pang reporter nung ginawa yung Agrava Commission ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., no? Noong Mm. 3? 1984, no? Nung Tama, 84 after nung oo, ano, after mapatay si after Senator Benigno assassination ni Aquino Ninoy. Jr., no? Mm. So, iniimbestigahan na kung sino ang may kasalanan at sino nag-order at sino ang talagang pumatay, no? Kay Senator Benigno Aquino. And absuelto eh. Si dating Chief of Staff na si General Fabian Ber, di ba? Sa Agrava Commission. Naabsuelto rin yung ilang mataas na opisyal at yung mga pinarusahan lang dyan, Romel, yung mga ordinary soldiers, no? Ng mga Air Force, no? Na nakulong sa Yung mga Muntinlupa ng mababa ang ranggo. ng matagal na panahon, no? So, dahil diyan nawalan po ng credibility yung Agrava Commission, no? So marami pa akong komisyon na nangyari, no? May Sa mga truth ating commission pa noon, di kasaysayan. ba? Oo. Ang tingin ko lang na credible commission na tinatag yung yung inimbestigahan yung mga kudita, yung Mm. Navidi Commission, no? Na Mm. binuo ni President Cory Aquino Mm. para tignan aling root causes ng
military Mga kudeta. intervention, no? Right. So, yan po ay isa sa mga successful na na komisyon. Pero hindi po lahat ng komisyon na ginawa ng ating mga pangulo ay naging successful at talagang truly independent, no? Kasi nga itong ICI baka mauwi sa Agrava Commission, Romel, no? Mm. Na discredited at walang credibility. So, yun po nakakatakot, no? Kasi alam mo naman natin na ano nangyari, no? In 1980s, no? Patapos sa Agrava Commission, noong 1985, napawalang sala si General Pabianber at nakabalik sa serbisyo. Aba, nung February 1986, nagkaroon ng EDSA. No? Mm. So, ito bang pagkakaroon ng ICI na medyo malabo na ang integridad at kredibilidad, magre-resulta kaya sa asang another uh, EDSA, no? Sa darating ng mga buwan at panahon, no? So, abangan po natin. Kasi very ano po to, very frightening ang nangyayari, no? Sa bibitaw ni Secretary Babes Singson sa ICI. Mm. At meron pang bagong lumabas na balita, Mogs. Kakabasa ko lang din. In-announce ng ICI na nire-recommenda nila na sina Senador Chis Escudero, Mark Villar at dating Senador Nancy Binay ay Grace Poe ay mai-refer sa Ombudsman for further investigation. Sa Kasama ibang dyan si mga ano, congressman, nag-recommend sila na kasuhan na pero itong si Escudero, Villar, Nancy Binay at Grace Poe ay nire-recommenda na imbestigahan ng ombudsman. So, hindi natin alam bakit ganun ang recommendation nila, pero ano sa tingin mo, Mogs, ang ano nito, ang dating nito, pinoproteksyonan, delaying tactics, bakit hindi kagad ni-recommenda na kasuhan, or sa tingin nila may mabigat na ebidensya silang nakita na pwedeng ombudsman na ang mag-file ng kaso? alam mo, kasama na si dating Senador Bong Revilla, Romel, sa Mm. listahan ng senador, no? Palagay ko walang makitang matibay na ebidensya ang ICI sa mga nabanggit na mga personalidad, no? Kasi kung tutuusin, yung basehan ng pagkakaso kay Senator Cheese, no? Dating Senador Bong Revilla, Mm. Nancy Binay at Grace Poe Grace Poe. Mm. ay base lamang sa salaysay na pinanumpaan ni dating DPWH sa Undersecretary Roberto Bernardo. No? Mm. Kung babalikan mo yung testimonya sa Blue Ribbon Committee ni Secretary Bernardo, ay talagang hindi malinaw at tinutukoy na may kinalaman talaga itong mga personalidad sa maanumalyang ghost projects ng Mm. DPWH. Mm. Unang-una, kay Nancy Binay, no? Sinasabi ni Yusek Bernardo na ibinigay niya, i-deliver yung pera sa isang bahay sa Horseshoe Village, no? Mm. Uh, Apparently, itong Horseshoe Village ay hindi naman bahay ni Senator Nancy Binay, no? Correct. Mm. At ang kausap daw ni Yusek Bernardo ay yung Chief of Staff ni Nancy Binay, no? Mm. Alam po niyo, no, mga kababayan, na meron na pang president yan, no? Yung kaso ni Bong Revilla sa PDAP scandal, no? Kay Janet Lim Napoles, no? Na hindi po si Bong Revilla mismo ang tumanggap ng pera, no? Ang tumanggap daw po yung kanyang chief of staff, no? Na nahatulan dahil ang si
Senator Bong Revilla ay na-acquit at nakatakbo uli at bumalik sa Senado, no? Mm. Noong 2019. Ang problema walang direct na evidence linking Senator Bong Revilla doon Na sa siyang tumanggap. pitap skandal na siya tumanggap. Ganon din naman dito sa kaso ni Senator Nancy Binay. At ganon din naman sa kaso ni Senator Grace Poe, no? Hindi sila yung mismong tumanggap eh. Ang talagang naabutan, no? At tumanggap ng Siguro pera. ng pera ay si Senator Bong Revilla uli. Kasi Mm. sinasabi ni Yusek Bernardo na siya ay nag-deliver ng pera sa bahay ni Senator Bong Revilla sa Cavite nung kasagsagan ng 2022 elections, no? Ay, sorry, 2025 elections, no? Mm. Para sa kampanya ni Senator Bong Revilla. At alam ni Bong Revilla na nag-deliver ng pera itong si Yusek Bernardo dahil nag-usap sila, no? Mm. So Mm. yun parang mas matibay na ebidensya na tumanggap ng pera si dating Senador Bong Revilla. Pero kay dating Senador na Nancy Binay at Grace Poe ay lumalabas na hearsay kasi hindi sila mismo ang tumanggap. Yun, Mm. pagdating naman kay Chis Escudero, medyo malabnaw din yung ebidensya, no? Kasi pinadaan ni Yusek Bernardo ang pera sa isang negosyante, no? Na may-ari ng isang exclusive club diyan sa may BGC, no? Right. At sila sabi nga itong may-ari ng club na isang appointed din na ambassador sa special envoy sa China na Mm. ang pera daw ay para kay Chis Escudero, no? Mm. Pero hindi natin alam kung totoo nga 'yon. Although Mm. sa susunod na salaysay ni dating Secretary Bernardo ay inamin niya na nagpasalamat. Nagpasalamat si Senator Chis Escudero. So ibig sabihin, kung nagpasalamat binatanggap. Correct. Ano yung papasalamatan niya kung wala namang Oo. dapat pasalamatan? So, yun po ay isang tingin ko pwedeng maging ebidensya laban kay ah, dating Senate President Chis Escudero, no? Ang problema lang pwedeng itanggi ni Chis na nagpasalamat siya hindi doon sa inabot na pera kundi sa ibang bagay. Pero Yun. parang No? pwede niyang sabihin din kasi noon nagpasalamat lang ako. Does it mean pera yung binigay ang pinasalamatan ko maring sa ibang bagay? Correct. Diba? Oo. So, ang argumento parati dyan ng mga abogado pagka may mga hearing is to prove beyond reasonable doubt. Yan ang Yan. sinasabi nila. Kaya yun din ang naging ruling ng Supreme Court dun sa issue ng plunder Kasi nga, kahit na ang chief of staff, parang ganito lang yan, Mogs, di ba? Kung ako yung nakatanggap ng donasyon na galing sa ating mga manonood, hindi automatic na tanggap mo rin kasi sa akin napunta. So, pag sinabi na tayo ay bayaran, baka ako lang iturong bayaran. Kasi ako yung nakakatanggap ng mga pinapadalang donasyon sa atin. Okay? Ganon din po 'yan pagdating sa korte. Kaya ito yung sinabi ni Ronald at I think si Attorney Falsis din nung guest natin siya. Sabi nga niya na humina yung plunder law dahil kailangan yung nakatanggap dapat ng nakaw na pera ay yung mismong akusado. Hindi yung tauhan, hindi yung chief of staff, hindi yung driver. Di ba, Mogs? Parang ito yung nagamit sa Correct. pagkakaabsuelto sa ilang mga PDAP scam senators. Tama, Romel. So, yun nga, may duda pa kay Senator Chis. Pero alam mo, hindi rin talaga siya completely off the hook Kasi ano ang ginagawa niya sa BICAM? Bakit siya ang naupo na normally ang nakaupo lang dyan ay Senate Finance Committee.
Correct. ang House Appropriations Committee. Bakit Correct. siya mismo ang umupo at nakialam sa budget noong Hindi lang umupo, 2025? Mogs, 'di ba? Holiday, November 30, 2024. Correct, Binisita oo. ang mga staff ng BICAM habang tinatrabaho nila ng ino-overtime nila yung pag-draft ng consolidated version ng budget para maipadala na sa Malacanang. So, talagang hindi niya pa rin sinasagot yun eh. May mga palusot siya, Mogs, di ba? Parang sabi niya, parang kinamusta lang daw or what. Parang maniwala ka pa dun. Holiday na holiday, pinersonal. Hindi man lang Oo, hindi. tinawagan. Actually, nagsalita nila si, dating Senador Grace po, no? Na talagang nakialam daw si Senate Si President Cheese. Escudero dun sa Mm-mm. 2025 budget, no? Yung Mm-mm. bicameral conference committee, no? Mm-mm. So diyan pa lang sabit na si Correct. Senator Cheese, no? Mm-mm. Sabit din si Senator Rubong Revilla, no? Mm-mm. Na na nagkausap mismo si Yusek Bernardo na nag-deliver ng pera. Pero Mm-mm. kay Nancy Binay at kay Senator Grace po, parang hearsay ang mga ebidensya, no? Ganun din naman na sinasabi ng mga engineer na nag-deliver sila ng pera kay Senator Joel Villanueva, no? Mm-mm. Mm-mm. At kausap din yung isang Senate staffer na sabi naman daw ay para kay Senator uh, Jinggoy Estrada, no? So medyo malabo pa yung kay Jinggoy pero yung kay Joel Villanueva sabit din, no? Mm-mm. Yung kay Senator Mark Villar ay hindi pa malinaw, no? Mm-mm. Kung ano ang kanilang involvement dito sa infrastructure anomalies. Mm. Yung announcement ng ICI po, mga lolo at lola, na si dating Secretary Babe Singson po, ang kanyang effectivity ng kanyang resignation ay December 15, pero maaring ma-extend ng December 31. Pero tama yung sinabi ni Mox kanina, wala naman siyang sinasabing irrevocable. So baka mapakiusapan pa at siguro kung ikaw Mox si Pangulong Bongbong Marcos, ano ipapakiusap mo sa ICI para mas ma-regain nila yung credibility nila? Sabihan mo ba sila na unang-una tigilan yung executive session? Alam mo, hindi nila hawak yung yung kapangyarihan na tanggihan yung executive session kasi merong karapatan po ang mga resource Mm, person tulad ng mga congressman at senador na humingi ng executive session dahil karapatan po nila yan, no? Uh, Meron po silang karapatan under our constitution and our laws na humingi ng executive session. Dahil wala po talagang kapangyarihan ang ICI. Kaya kung ako kay Pangulong Marcos ay mamadaliin ko itong dalawang kapulungan, no, yung Senate at ang House, na ipasa na yung legislated ICI, no? Yung legislated commission na mag-iimbestiga ng lahat ng katiwalian. Hindi lang siguro sa infrastructure project, Romel, no? Sa ibang departamento, marami ding nangyayaring ganyang kababalaghan, no? So dapat lahat-lahat na maimbestigahan. tama. Mm, So meron pong credibility crisis itong ICI, lalong-lalo na si Pangulong Marcos, no? Kasi nga ah, parang sinasabi ng karamihan na puro photo op lang, wala naman talagang napaparusahan. No? Although merong na-arraign nung isang araw na siyam na government engineers dun sa nauhan project sa Mindoro Oriental, no? Pero mga small small fish na fry naman po eh. yan eh. Small Kaya nga fry, eh. no? Mm, Ang inaantay yung mga big fish eh. No? mm, mm.
At saka alam naman natin ang mga small fry, yung mga maliliit na isda, hindi naman makakagalaw yan kung walang basbas ng itaas. Kumbaga, yung natatanggap nila, sa Tagalog pa, Mogs, di ba, yung mga tira-tira, yung mga mumo na lang. Oo. Barya-barya yan eh. Mm. Yung mga, kung totoo man yung kinukwento ni dating Congressman Saldico, kung mali-maleta yan, 'di ba? Ganun karami. Nakita naman natin, 'di ba? Sinoli ng mga Bulacan engineers mali-maleta, ilang milyon yun? 110 million, no? Mox, ganun Correct. karami yung isinoli nila all in 1,000 peso bills. At meron pa lang siya solid. Talagang oo. So imagine niyo kung ilan yung dumaan dun sa mga arkitekto mismo nitong scheme na to. At isa pa, Mogs, merong pasabog ngayon na maaaring ang PhilHealth at ang PDIC funds na dinivert para sa Maharlika funds, isa raw yan sa mga source ng corruption. Isa pa to sa mga dapat pag-usapan din. At ano ang naging role ni dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto dito sa fund diversion na to. Kasi nga, 'di ba, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema pagdating dun sa may PhilHealth Fund realignment. Kasi nga, pondo yan para sa health insurance nating mga Pilipino pero ginamit dun sa Maharlika na hanggang ngayon po, wala rin balita kung kumikita ba o ano. At isa na rin dyan ang PDIC Fund na dapat ang pondo noon ay insurance fund. Ano yan reserbang pondo para kung may nagsaradong bangko, yun ang pondo na gagamitin para ibayad doon sa mga depositong naka-insure. Ginamit din, pinakialaman din yan ni dating Finance Secretary Ralph Recto at nirekomenda niya na i-divert yan, dalhin sa Maharlika Fund. Sa mga nababasa ko, Mugs, wala palang order si Pangulong Bongbong Marcos na galawin yung pera na yun. So order niya lang as finance secretary ang nakapagpagalaw noon, which is also questionable if I'm going to Correct. Oo. Tama quote ka, some Romel. lawyers. Tama ka dyan, At Romel. yan So, at yan din ang 'di ba ang tinatawag nilang source daw ng corruption. May mga nababasa ako na parang yun daw ata yung ginamit. Like for example, isang flood control program or project sa Iloilo, pinondohan daw noon ng galing sa PhilHealth. Pero bakit mapopondohan kung yung proyekto na yon ay pinondohan ng either ng JICA or ng Korean government? tama. Malinaw na may nangyaring milagro dyan sa mga pondo ng PTIC at PhilHealth. No? Hindi natin alam kung ano talaga ang wisdom nung paggalaw ng mga pondong yan. Ang utang natin, Romel, umabot na sa 17.5 trillion pesos, no? Pinakamalaking utang yan ng ating bansa, no? Kung ganyan nagkautang-utang tayo ng malaki, bakit yung pag ginalaw itong pondo na nakalaan sa health system ng ating bansa, no? Sa tingin ko maling-mali yung ginawa ng gobyerno rito, no? Nagalawin yung PhilHealth at yung PDIC, no? Kasi nga nung utang naman sila pero habang palaki po ng palaki ang ating budget, no? Dahil ngayon po ay 6.7 trillion, no, yung budget natin, sa kabila ng billion-billion na korupsyon na na-expose ito sa flood control project at iba pang infrastructure project, bakit naman lumalaki ang ating budget? Baka pwede namang lumiit dyan dahil marami dyan ay hindi naman kailangan pondohan, no? Correct. Marami dyan ay hindi naman kailangan na gastusan ng ating gobyerno dahil yung absorptive capacity nga ng mga government agencies ay mababa, no? At yun nga, at mukhang lumalabas na kaya lumulobo ang ating budget ay lumulobo din ang korupsyon, no? So binabudgetan natin yung pagkaganid ng mga government officials. Oo, talagang yun ang nakikita kong dahilan na kaya lumalaki yung budget ay lumalaki din yung korupsyon ng ating mga mambabatas. At ang malungkot, hanggang ngayon, wala pang napaparusahan. Ang sabi nga ng mga social media
users or mga netizens Mogs, yung pag nakikita nila yung mga post ng mga anak ng mga politiko, tayo daw pumupondo ng kanilang mga trip abroad o kaya tayo ang nagpondo ng kanilang pag-aaral abroad, which in some sense whether nagnakaw o hindi maaring totoo, lalo na kung honest din naman yung yung government official, public servant ka, 'di ba, under the Mm. law ang kinikita mo galing sa taxes ng gobyerno, so as a public servant you owe your salary sa ating mga mamamayan. So as a public servant, dapat you serve the interests of the people. So, ang hirap Mogs kung ang public servants natin nagpaplano ng budget. Pero yung budget pala, hindi para pagantay na kalsada natin, hindi tayo mabigyan ng libreng eskwela or libreng pagpapa-hospital. Pero ang iniisip nila, para malibre silang lahat at ng kanilang mga anak. Para ang gumanda ng buhay nila. Yes. Di ang buhay ng Ano nga, mga Pilipino. di ba mo sabi, ako ata nagsabi noon, sinabi ko na noon din nung nasa press one pa tayo sabi ko, bigyan nyo ako ng isang congressman or any politiko na tumakbo sa gobyerno at pagkatapos ng kanyang termino ay naghirap. Wala ata. Wala, di ba? Oo. Lahat nag-improve ang buhay. Kaya nga kahit sa sangguniang kabataan, grabe ang patayan niya sa barangay, di ba? Pag mga eleksyon. Naalala ko yan noon, Mogs. May corruption na Kasi nga, doon yan nasasanay, doon natitrain. Naalala ko yun, Mogs. Kung hindi natatanong na ating mga viewer, dati po ako nag-aral sa seminaryo. At merong, second year ako noon, merong isang lower year sa akin. 1 week pa lang, Mogs, sa seminaryo itong bagong seminarista. Sinundo ng nanay at tatay. Kailangan daw umuwi ng anak nila. Alam mo bakit? Importanteng umuwi siya. Kasi, susunod na linggo, SK election. Kailangan siya tumakbo. So, ang pakiusap ng magulang, saglit lang daw uuwi yung anak para sa SK election. Pagkatapos daw ng eleksyon at kung manalo yung anak niya, pabalikin daw niya seminaryo. Sabi ng superior namin, kung ganyan po ang gagawin nyo lang sa eleksyon ng sangguniang kabataan, iuwi nyo na ho ang anak nyo. Huwag nyo nang pabalikin dito. Kasi bakit nga naman sila kukuha ng isang seminarista na mag-aaral maging pare, magiging kasangkapan sa korupsyon. Imagine niyo, yung magulang pa mismo ang nag-uudyok sa anak niya na mangurakot. So, wag ho nating ituro na ang mga politiko lang ang kurakot. Kung ang, di ba may tinuturo tayo noon, Mogs, charity begins at home. Ibig sabihin ng mga magandang asal natutunan natin sa ating mga pamamahay. Pero, baka pati yung masasamang ugali natututunan din natin. Kaya sa tingin ba natin itong mga anak ng mga politiko or itong mga na-involve sa corruption, sasabihin nila o yung asawa nila, no Mogs, imagine yung asawa o anak nila sabihin, Daddy, isoli mo yung pera kasi nakaw yan, hindi ko gagastusin. Or wag na tayong tumuloy sa America or sa Europe na mag-shopping kasi yung pera mo galing naman sa nakaw. Tama yan, Ropel, no? Talagang kasi namihasa itong mga politiko natin no? Na ang pera ng bayan pera na rin nila personal. So they treated public funds as their personal funds, no? So mali po yang patakaran, no? So dapat po maging trustworthy, no? Ating mga politiko, ating mga mamabatas at ating mga executive officials, no, na gagawin lang nila ang gawain pambayan ng ayon sa nararapat, no, na walang overpriced, no, hindi substandard at hindi non-existent, no. So malaking bagay po kung matino ang ating pamahalaan, no, tulad nung dyan sa Pasig, no, kay Mayor Vico, nakita man natin na gumanda. Nagagawa yung bagong City Hall, no? Nung dati medyo may problema daw yung structure nung City Hall na yan kasi siguro substandard na ginawa. Kaya correct. Under kay Mayor Vico ay pinangaganda yung gusali ng City of Pasig.
nasabi mo kanina, Mogs, na namihasa na rin tong kasi mga government officials na ito. Kasi walang nasampulan. Kasi nga, nung panahon ni Pinoy, may mga naaresto. Ang taas ng hope natin na, uy, imagine mo si Enrile, di ba? Si Jinggoy, si Bong Revilla, inaaresto. Nakita natin yung kanilang mga mugshots. Pero na-frustrate tayo nung nag-iba na yung presidente, isa-isang napalaya. So, So, correct. may mga nakausap ako kanina sa military, Mogs, at pinag-usapan nga rin yung tungkol dito sa issue ng pagpapalit ng gobyerno, pagsuporta. Inamin nung kausap kong junior officer na marami pa ring supporter si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pero ang nag-agree kami at siya rin inamin niya na hindi sila susuporta sa extra constitutional means para palitan ang gobyerno at gumamit din ng dahas kasi nga ang kailangan nasumpaang tungkulin is through the constitution. Pero ang tanong ko dito is baka yung naratibo na itong Marcos administration ay hopeless at hindi na natin kaya magtiis for 3 more years at antayin ng 2028 para palitan at mabago itong gobyernong ito. Pero alam mo yung sinabi niya, Mogs, and I don't know if you will agree. Ang sabi nila rin, dinagdag din nila. Kung papalitan din naman natin yung nakaupo ngayon, kahit naman iniidolo nila ang isang Duterte, hindi naman daw talaga yung tao o yung politiko may problema, kundi yung sistema. Ang sistema daw ang bulok. Ano masabi mo dyan? Tama yan, Romel, no? Kasi sa nangyari dyan sa ICI, no, sa pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Bebs Romualdez, ay talagang nagiging hopeless na ang mga Pilipino magkaroon ng reforma at magkaroon ng direksyon itong investigasyon sa korupsyon sa ating bayan, no? So talagang gustong-gusto na ng marami sigurong tao, no, na alisin na si dating Pangulo, Pangulong Marcos, no? Ang problema, hanggat ang military ay sumusuporta sa ating pamahalaan ay walang mangyayaring pagbabagong Yun. liderato, no? Mm. Kasi ang alternative po, no, ang alternative ay hindi rin kaaya-aya, no? Ayaw din ng military na maupo si Sara Duterte dahil alam nila na ang track record nito sa governance ay mababa rin, no? Isa pa, at malaking factor, pro-China si VP Sara. At ngayon nga, Romel, may mga bali-balita, no, sa COA, no? Sinasabing itong si VP Sara, ang kanyang opisina, ay bumili ng mga laptop na nakakahalagang 300,000. Wala pa akong alam na laptop na 300,000 eh. Ang kiniklaim mo, Itong, donation daw yun eh. Nagkamali lang daw sila ng reporting eh. Parang eto na naman tayo. itong MacBook nga, di ba? Itong MacBook Nasa halos 100 yan. lang, 100,000 lang di ba? Hmm. Pero yung kay VP Sara, yung isang computer, hindi nga sinabing MacBook Oo no? nga. Laptop lang eh. 300,000. Oh. At ang CCTV, magkano? 200,000. Pero ang palusot, Mogs, donation daw yun. Nagkamali daw at in-enter as purchase. Pero naisip ko, sorry sobra namang tanga nun. Oo. Ilalagay mo as purchase yung dinonate. So, tanggalin niyo yung accountant ninyo kung ganyan ang pagkaka-report niya. Yung, yung iba pang mga detalye ng mga binili, mga air purifier, di ba? Mm-hmm. Overpriced din, di ba? Sobrang overpriced lahat eh. Oh, yung motor, overpriced din, di ba? Tapos more than half ng kanyang tauhan sa OBP ay mga sundalo, Mm-hmm. security, di ba? Akala nga natin nabawasan 300 plus pa rin ang security niya. O kasi saka may isa pang na-flag yung COA na sinasabing yung kanilang livelihood project, no, ay hindi na pag-isiping maigi. Hindi malaman kung saan galing, no? Kasi may pondo pero parang i-level lang yung
beneficiary. No? So, ang labo talaga. So, talagang questionable din yung ginagawa ni VP Sara sa kanyang tanggapan. At ngayon nga, panay pa biyahe niya, panay pang absent, no? Trabaho niya, no? Kung may trabaho nga siya ang ginagawa, no? Oo. Talagang ah, hindi katanggap-tanggap siguro sa marami na si VP Sara ang papalit kay Pangulong Marcos, no? Although ngayon sa mga panahong ito ay nagpapakita si Pangulong Marcos ng kasipagan, no? Na halos araw-araw ay lumalabas at nagpapakita sa publiko na may ginagawa siya, no? Pero it's too late, Romel, kasi nung first 3 years na, parang Oo nga eh. nahimik siya eh. Wala siyang nagawa, no? Oo. Kaya sumampulat itong mga corruption, no? Mm. Ah, so talagang sa huli ang pagsisisi, Romel, Correct. no? Oo. Kagaya ng sinabi mo nga mo, nasa huli ang pagsisisi. Hindi pa naman huli ang lahat. Pero yan po ang parati namin paulit-ulit na sinabi sa inyo, nasa may press one pa lang kami, na kung gaano ka-importante na pagdating sa eleksyon ay pinag-iisipang mabuti kung sino ang ating iboboto. Kasi kung sino ang nakuha nating politiko, sino ang binoto natin, wag ho tayong aangal kung yan ang resulta ng ating mga choices. Opo, kaya nga po meron kami ganitong advokasya ni Manny Mogs dahil para tayo ay kayo, mga aming mga loyal listeners and viewers ay mabigyan ng tamang impormasyon at yung tamang impormasyon na yon ay magamit niyo para makagawa kayo ng tamang desisyon. Ayun po. Ayan, So tama Mogs, yan, Romel. final ano lang natin, final minutes na lang natin. Anong mabibigay mong huling advice dito sa ating mga kababayan? Mawawalan na ba sila ng pag-asa dahil nawala si Babe Singson? Si Caloocan Congressman at ang kabrad natin na si Congressman Edgar Erice, sinabi patay na raw ang ICI. So ano bang mabibigay mong advice sa ating mga kababayan dito sa mga Nako, pangyayaring ito? wag naman sanang magkatotoo sinasabi ni Congressman Erice, no? Ako naniniwala pa rin na may mangyayari dyan sa mga investigasyon. Dapat tamang tao lamang ang ilagay at bigyan ng dapat na kapangyarihan ang komisyon na gawin ang kanilang trabaho. So ang payo ko lang, no, sa ating pangulo i-certify niya na urgent yung legislated independent commission para Mm, mag-imbestiga sa lahat ng anomalya sa ating mga departamento, hindi lang sa DPWH, no? yan. Sa DOH, Mm, sa DSWD, no? At sa iba pang mga departamento kasi malawak po itong korupsyon, hindi lang po correct. simple, Mm, no? mm, So mm, marami pa sa sigurong ma-discover, no? Parang ito ay tip of the iceberg pa lang, Romel, no? correct. So kailangan po na bawiin ni Pangulong Marcos ang kredibilidad ng ICI. Correct. Mapawi lang po yan kung ipapasa natin yung legislated, no, na paggawa ng ICI, no? Hindi yung appointed lang ng Pangulo dahil sa kredibilidad, no? At magiging impartial ng Mm, ICI. correct. So, delikado po ang lagay ng ating Pangulo dahil sa pagbibitiw ni Secretary Babes Singson, no? Huwag naman po sana humantong sa hindi magandang pangyayari, no? Sana makabawi ang ICI at sana makabawi ang ating gobyerno sa kanilang kredibilidad. Mm. At kung madadagdag ko lang dun sa suggestion ni Manny Mogs kanina na i-certify na urgent ang pagiging batas ng ICI, i-certify na rin na urgent ang pagsasabatas ng anti-dynasty law, isauli ang pondo ng PhilHealth at ng PDIC, okay? At siguraduhin na rin na lahat ng mga investigasyon ay transparent at available sa publiko. Isa pa pala, i-certify din na urgent ang Freedom of Information Bill
na Yan, dapat para correct. ang ating So, mga researchers at mga kasamahan sa trabaho, mga journalists, ay magkaroon ng free access sa government files and government information, lalo-lalo na itong may kinalaman sa pondo ng bayan. So, hanggang dyan lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa amin. I-flash ko lang po sa screen uli ang ating email address para sa mga gustong magpadala ng inyong mensahe, suwestyon, komentaryo. Hindi lamang po dito sa ating YouTube stream nyo pwedeng ilagay. Pwede nyo rin po kami email at mga inquiries pagdating sa libro ni Manny Mogs. At kung may plano po kayong imbitahan kami para magbigay kami ng talk sa inyo in person, email lang po sa loloko wala kayo at gmail.com. Sa mga nagpapaabot po ninyong suporta, maraming salamat po. Natatanggap din po namin ang inyong padala sa aming GCash account. Yan pong ginagamit namin para mabayaran itong aming live stream, paggamit itong paid Zoom account at yung aming mga gamit. Yan, kita nyo, maganda na ang ilaw ni Manny Mogs. At maraming salamat po. Hanggang dito lamang po ulit. Ako si Romel Lopez kasama si Manny Mugato at ito ang Wala Kayo sa Lolo Ko. Bye-bye! bye!